In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulungan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong daigdig na kung saan ang pagdidebate ngayong gabi ay makarating sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Kung umaga man, magandang umaga at tanghali man, magandang tanghali sa inyo. Sa ngalan po ng Debaters Convention, ako po ang inyong lingkod, Eric Digno, sa katawagan po na Shimaya Bro. Ngayong gabi ay magaganap po ang dalawang panig sa panig po ng SDA sa katauhan po ni Fernando Camacho. Fernando lang nakalagay. Then sa born again naman ay si Pastor Dindo. Ang kanilang paksa na pag-uusapan ngayong gabi, patutunayan ko na si Jesus na ang Sabat ng mga Christian sa New Testament. So affirmative, Pastor Dindo, isang born again. And of course, ang negative side naman sa panig po ni Brother Fernando Camacho. So, ang atin pong rules na i-implement po ngayon sa oras ay 10 minutes both side presentation. Then afterwards, both side 7 minutes. Question and answer, both side yan. Then, 10 minutes na rebuttal. Tama ra siya, no? 10 minutes rebuttal. So, 7 minutes naman yung pagtatanong doon sa rebuttal portion. At of course, sa huli ay yung atin pong conclusion, both side. At automatically, ang mauna po sa conclusion, yung negative side. Kasi affirmative side ang unang magpipresent. Okay, ang rules po na atin pong susundin ngayong gabi sa ngalan po ng Debaters Convention. Unang rules, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds maximum. Pangalawa, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds.
at ang moderator at admin ang magbagbantay sa 20 seconds time. Pangatlo, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Walang paliwanag. 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side, at sa rebuttal stance sa cross-examination, maari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilalatag. Dagdagan ko, as long na it is related, no? Ang pang-anim, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Bawasan ng 1 minuto ang kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Ikapito, sorry. Out of the topic are not accepted. 8, no side comments. 9, no unprofessional attitude. 10, no objection during conclusion. 11, moderator decision is always final. And the last one, pang-12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sa panig po ba ng affirmative, pumapayag po ba sa rules na atin pong itatakda ngayong gabi? Yes. Sa negative side naman, sa katauhan po. Yes, sir. I agree. Okay, sige, maraming salamat sa inyong pagsang-ayon. So bago natin bubuksan ang oras ng pakikipagdigma, bibigyan ko kayo ng tigi 1 minuto at of course uunahin natin ang affirmative side. 1 minuto, Pastor Dindo, para sa'yo. Salamat, Arbiter. At nagpapasalamat tayo sa forum na ito, o platform, sa nagkakaroon tayo ng magandang paliwanagan tungkol sa ating pananampalataya. At sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ay nawa ay magkaroon kami ng pagkakataon na yung mga minsan katanungan natin ay nasasagot sa pamamagitan nitong debate na ito. At salamat sa kay Russia at ganon din kay Shem na sila'y patuloy na nagsusumikap na maging maayos ang mga rules at ganon din maayos ang ang ginagawang debate. Ito naman ang gusto natin, na talagang makapagpahayag tayo at maunawaan natin yung mga hindi natin naunawaan na topic, lalo na sa Biblia, na marami tayong katanungan at minsan dito natin natatagpuan at mga kasagutan at lumalago tayo sa pananampalataya. Tumitibay ang ating pagkakaunawa sa ating mga kinabibilangan na sekta o relihiyon o pananampalataya. At ganun din ay nawa maging ehemplo tayo na mga nagiging debater dito. Example tayo sa magandang tagapagsunod sa lahat ng binibigay sa atin na rules and regulation. Ito lang at maraming salamat. Okay. Okay, Brother Fernando. Yes, pinasasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na makapagdao pampalad kahit na tayo ay magkakalayo ng lugar. Sa pamamagitan ng Debaters Convention, ang pagkakaibigan ay patuloy na nabubuo. At pinasasalamatan natin ang Debaters Convention sa napaganda nilang programang ito. Ganun din sa tatayo pong moderator, kapatid na Shem. Ayan, ang magiging moderator namin sa pagkakataong ito. Then kay kapatid na Rasha na siyang mag-handle ng ating audio o ng mga technicals. Kay kapatid na Dindo, kay Pastor Dindo, yan, pinasalamatan natin kasi
hindi magkakaroon ng debate kapag wala siya, no, sa ganitong paksa. Then kay kapatid na Heron, Raymar, Ombre, kapatid na Ustad Ali, Pastor Ferdinand, at sa iba pang naririto. Ganun din sa comment section, ano man ang inyong i-comment, positibo man po yan o negatibo, yan po ay ipagpapasalamat ko sapagkat bahagi yan ng ating ikalalago. Binabalik natin ang papuri sa Panginoon at back to you, Mr. Moderator. Maraming salamat. So, bago natin paandarin ang atin pong oras, Bro Rasha, meron po ba kayong idagdag? So, sige, kung wala na, bago ko po ibigay ang 10 minuto sa atin pong affirmative, gusto ko pong i-announce, meron po kaming 24/7 broadcast Bible study, 24 hours po yan. At madalas ko pong pinag-plug dyan, sinesend ko po yung mga link sa inyo pong mga GC, no? At the same time sa mga diyan po sa Giant Group, meron po tayong pinopost dyan. Okay? So kung gusto nyo po ng mga aralan talaga, kami po ay willing po na maglingkod po sa bawat isa. So hindi natin patagalin dahil ang oras po ay lumalakad at after this debate, meron pong sunod na debate. Ang pag-uusapan po ay 1 Thessalonians 4:16. Sa katauhan po ni Brother Sam at saka ni Raymar o Brother Chip. Okay, sige, simulan na natin ang atin pong debate ngayong gabi at sa ngalan po ng Panginoong Hesus, ang dalangin po ng moderator na mabigyan natin ng kapurihan ang Diyos, hindi lang po para po tayo manalo o matalo, dapat ang ating pong adhikain ay para mabigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoong Diyos sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Okay, hindi ko na patagalin at palabasin ko lang yung oras. Ang atin pong oras ay 10 minuto, both side po yan. Presentation, 10 minutes, 10 minutes, then 7 minutes, 7 minutes, question and answer. Kung ready na po ang atin pong affirmative side sa katauhan po ni Pastor Dindo, ay ibibigay ko po sa iyo ang 10 minuto. Pag nagsimula na kayo, pagaganahin ko po yung oras. Praise the Lord at purihin ko ang Pastor. Panginoon. At nagpapasalamat po muli tayo sa lahat po ng kasama po natin dito sa Debaters Convention. At ang aming pong topic sa gabing ito ni Brother Fernando na isang SDA ay Jesus is the Sabbath of Christian in the New Testament. No, si Kristo ang Sabbath ng mga Kristiyano dito sa Bagong Tipan. Ang Sabat, makikita natin ito, bagamat bago pa mag-Exodus chapter 20 verse 8, na doon natin makikita na nagbigay ang Panginoon ng tinatawag na batas tungkol dito sa Sabat. At isa to sa commandment, nakita natin na ang Diyos ay nagkaroon po ng tinatawag sa Old Testament ng covenant ay sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy, 6 days thou shalt labor and to do all thy works, but on the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. And thou shalt do work, nor thy son, nor thy daughter, thy maidservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within gates. So maliwanag naman na talagang ang Diyos natin, Diyos ng bansa ng Israel ay nagkaroon ng Old Testament tipan dito sa tinatawag na mga Hudyo doon sa Mount Sinai. At dito isinulat sa bato ang 10 utos. At isa sa 10 utos doon, the 4th commandment is Sabbath. At itong Sabat, kung titingnan natin, ay
ibig sabihin ay rest o cessation from work. Kaya sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. So, napakahalaga ito na kautusan dito sa mga Hudyo. Sapagkat itong Sabbath, it was instituted by God doon sa bansa ng Israel. Kaya, ang nito, kung mapapansin natin, ay sa Israel ito talaga binigay ng ating Panginoon sa bansa ng Israel. Kaya nga makikita rin natin, ito ay perpetual covenant for Israel. Dito naman sa sa Exodus chapter 31 verse 16. Sabing ganito, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generation, for the perpetual covenant. And it is the sign between me and the children of Israel forever. For 6 days the Lord made heaven and earth, and the 7th day He rested and was refreshed. So, maliwanag sa atin ito na napakahalagang maunawaan na it was given to the children of Israel. Nakasulat po ito na napakaliwanag. No? Children of Israel shall keep the Sabbath, shall observe the Sabbath. At ito ay throughout the generation, for a perpetual covenant. Ibig sabihin, sa kabuuan ng bansa ng Israel ay susundin nila ito. No, bakit? Sapagkat sa verse 17 sabi, it is a sign between me and the children of Israel. So, itong old covenant na ito ay ito ay sign between children of Israel and me, and sabing ganun, and God. Kaya, makita natin na talagang very strict itong Sabbath na ibinigay sa kanila. Bakit po? Sapagkat una, no work. Pagkatapos sa Exodus 20:14, tapos bawal magtanim sila, sa Exodus 25:4. At sabing ganon, no selling or no buying, sa Nehemiah 10:31, sinasarado nila yung Jerusalem gate. At bawal din, sabi, no kindling of fire, doon sa Exodus 35:4. At makita natin doon, merong sa Exodus 35:3, merong ng stick, Makita natin ito noong nahuli siya, na siya ay ng stick, gathering stick, doon sa Numbers 15:32, ay mayroon naging penalty. And the penalty of this law of Sabbath is stoning in death. At binato, siya namatay. Kaya very strict ito, at nakita ko na sa kapanahunan nila, magagawa nila yon. Pero sa kapanahunan natin ngayon, mahirap gawin ito. Pwede ba yung hindi ka magtatrabaho? Okay lang yon. Every 7th day, andun ka sa bahay, bukas sa pamilya mo, bawal ka magtanim, bibili ka ng iyong pangangailangan, Saturday pa lang, Friday pa lang, Saturday, hindi ka na pwedeng bumili o hindi ka na pwedeng magbenta. At hindi ka rin makapagluto kasi bawal ang fire, Hindi ka pwede, Kaya makita natin itong penalty ito sa ngayon, hindi nagagawa. Kahit na siguro ang SDA, wala naman silang record na kung meron sa kanila na nag-violate nitong strict provision na ito, ay pinatupad nila yung death penalty. Wala akong nababalitaan. Pero siguro, at sigurado, mayroong mga nagbabiolate dito. Kasi mahirap na sa kapanahunan natin na hindi hindi natin matupad ang lahat ng mga restriction na ito. Kaya nga makita natin the Jews had broken the law, yung 10 Commandment, one of it yung Sabbath. Pero hindi lang naman yan ang break nila, they have broken the covenant, itong nila, kasunduan sa Diyos at sa kanila. Makita kasi natin, wala naman nakatupad na Diyos sa sa batas. Doon sa James chapter 2 verse 10, sabi,
magkasala ka lang ng isa, mahulog ka sa isa, nagkasala ka sa kabuuan. Kaya maaari, no? Hindi ka magkasala dito sa Sabat, magkakasala ka rin sa ibang mga no? Kaya dito makita natin, sabing ganon, the law is added, no? Because of transgression. Kaya itong law, ibinigay ito doon sa mga transgressor, hindi ito sa mga tumutupad. Until the seed, sabing ganon, na will come, should come in Galatians 3:19. At si Jesus yun, sa verse 16, na siya yun, seed na yun. Kaya itong law is, sabing ganon, ay school, sa Galatians 3:24, na binigay sa atin to bring us to Christ. Ibig sabihin, itong batas na ito, kasama ang Sabat, ay nagtuturo lang sa atin. Kaya ngayon, hanggang ngayon, siguro ang SDA, tinuturuan pa sila nung tungkol sa batas na ito kasi sinusunod pa nila ito. Kaya kung titingnan natin, ay si Jesus Christ, we have already redeemed us from the curse of the law sa Galatians chapter 4. Si Jesus Christ, sabi ng ganon, siya yung hangganan ng kautusan. Kaya merong kautusan si Jesus Christ na sinabi niya sa sa John chapter 13:34. At saka sa Matthew 22:37, itong bagong utos niya na love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and with all thy strength. Sabi niya ganon. And sabi niya sa John 13:34, love one another, ang sabi niya. Kaya kung papansinin natin, napakahalagang maunawaan natin, palagay ko si kapatid natin ito, laging babanggitin niya yung tinatawag na law, babanggitin niya yung tinatawag na Sabat, 7th day. Ako puro Jesus ang babanggitin ko dito. Kaya yan magpo-focus ako kay Jesus, siya naman magpo-focus sa 7th day o sa Saturday o sa Sabat. Kaya itong Sabat na ito, ang Sabat natin ngayon si Jesus Christ na. Dahil sa Matthew 11:28, sabi ganun, come unto me all of your heavy laden, and I'll give you rest. Kaya ito is spiritual rest ito Hindi ito yung Old Testament na physical rest. Mas mataas itong Sabat natin ngayon dahil hindi lang ito physical rest, kundi spiritual rest with the Lord. Kaya nga ang Sabat natin ngayon si Jesus Christ na. Hindi na yung ikapito na number, o kaya hindi na yung araw. Hindi na araw, hindi na yung number 7, kung hindi si Jesus Christ na Time? ang Sabat ng mga Kristiyano. Time? Salamat po. Time po. Okay, bago ko po ibigay ang 7 minuto sa ating negative side, pasuyo lang po yung mga wait lang 7 minutes. Okay. Okay, kung ready na ang atin pong negative side sa kataon po ni Brother Camacho, bro, pag umpisa kayo, bro, papaganahin ko na yung oras mo. Okay, yes sir. Okay, good evening, Pastor. Good evening, Fernando. Yes sir. Ang una ko pong tanong, Pastor, kasi ginamit po ninyo yung term na ibinigay sa Israel. Ibig niyo po bang sabihin ay hindi ito ginawa sa ibang sa hindi Israel, kundi doon lamang sa eksklusibong bansa ng Israel? Pastor? Nasusulat sa Israel, yan ang nakasulat. Yung iba pong bansa, hindi po sila kabilang dito. Hindi nasulat yun Israel lang ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang question ko naman po, mayroon po ba kayong mababasa sa Biblia na itong Sabat na inyo pong idiniliver ay ibinigay lamang para sa mga Hudyo? Binasa ko na doon sa Exodus
chapter 31, verse 16, sabi naman, wherefore the children of Israel, no, shall keep thy Sabbath, and it is a sign between me and the children of Israel. Okay. Nakalagay ho ba roon na eksklusibo lamang para sa kanila? Yun ang nakasulat eh. Walang ibang bansa na nakasulat kundi Israel lang at saka yung kanyang mga tinatawag na children of Israel. Okay, next question. Nang sila ay lumabas sa Egypt, naniniwala ba kayo na mayroong silang kasama na hindi Israelita? Nung lumabas sila sa Egypt, maaring meron na nakasama sila. Sa 2 milyon na lumabas halos mula doon sa Egypt. Okay, next question. Ibig sabihin, kung may kasamang lumabas na hindi Hudyo doon sa Egypt, nakasama nila, yun bang mga hindi nila kasama na hindi Hudyo, hindi mangingili ng Sabat? Pinangingilin sila ng Sabat. Okay. So, next question. Sabi po ninyo, eksklusibo lamang na ibinigay sa mga Hudyo ang Sabat. Tapos ngayon, yung mga hindi mga Hudyo, ipinangingilin din sila ng Sabat. Alin po sa dalawa ang dapat nating paniwalaan? Eksklusibo lang sa mga Hudyo? Hindi kasamang ibang lugar? At yung sinabi ninyo na ipinangingilin din, ipinangingilin din ng hindi Hudyo? Yung nasusulat kasi Israel nga eh. Hindi binabanggit dito sa Exodus 31, sa binanggit ko na meron mga nakasama ng mga hindi Hudyo. Okay. Uulitin ko po yung tanong, Nung lumabas sila sa Egypt, sabi niyo po may kasamang hindi Hudyo. Tanong, kasama ba sa susunod na mangingilin ng Sabat yung kasama nilang hindi Hudyo? Yun po, Pastor. Binigay ni Moses sila dahil nakasama na sila ay nakasama sila dito sa batas na ito. Pero dito sa sinabi ko, kinalata ako sa Exodus, Israel lang na sign, sabing ganon, between me and the children of Israel. Yun lang Okay. talaga. Isinama. Sige. Opo, naririnig po. Okay. Kung halimbawa ho kaya, Pastor, na meron tayong mabasa sa Biblia na yung Sabat, ipinangingilin din ng hindi Hudyo at ikinatutuwa ng Panginoon. Tatanggapin niyo ho ba na mali ang inyong posisyon? Hindi, dahil ang binabanggit ko, Kristiyano ang pinag-uusapan natin ay hindi naman sila Kristiyano yung mga kasama nila na hindi Hudyo. Ang ating topic dito ay si Jesus ay Sabat ng mga Kristiyano. So dito tayo sa pagka-Kristiyano. Okay. Kaya kung itinatanong yung Pastor, kasi ginamit nyo yung lumang tipan, Exodo 20. At sabi ninyo, sa mga Hudyo lang ibinigay. Kaya ang tanong ko po sa inyo, kung may mabasa ba tayo na yung hindi Hudyo, naninilin din ng Sabat at ikinatutuwa ng Diyos, tatanggapin nyo ba mali ang inyong posisyon? Tinatanggap mo nga na may kasama siya, pero ang usapan natin dito, Sabat sa Kristyan. Hindi sila Kristiyano. Sila ay nakisalo lang sa Hudyo. Ang ating rito topic ay Kristiyano. Okay. Sabat ng Kristiyano. Next question. Hindi Sabat. Next question. Okay, next question. Next question. Saan po ninyo nabasa sa Biblia
na si Kristo na ang Sabat o si Kristo ang Sabat? Nung sinabi niya, I am the Lord of the Sabbath, sabi niya, na, kaya, yun, dahil siya na, yung sabi niya, I am the Lord of the Sabbath, sa Mark chapter 2:28, ibig sabihin nun, supreme siya. He is the Sabbath, He is the giver Next of the question. Sabbath. Next question. Okay, next question. question. Siya po ba ang Sabat o siya ang Panginoon ng Sabat? Siya nga ang Panginoon ng Sabat. Kaya dito, ang Sabat dito is a person, not a number or not a day. Para ipakita niya na ang Sabat is Time. the Lord of the Sabbath. Time. Time po. Marami pong salamat, Brother Camacho, sa iyong 7 minutong pagtatanong. So, mamaya na tayo mag ng ating pong mga propaganda, no? So, 10 minutes. Wait lang. Ano ba yan? Cancel. Ayun. So, kung ready na po ang atin pong negative side, papaganahin ko yung oras pag nagsimula na kayo magsalita. Okay, salamat po ng marami, Mr. Moderator, at sa maganda presentation ng ating pong Pastor Dindo. Yan. So, ang paksa po namin, mga kapatid, ay patutunayan ni Pastor Dindo na ang Sabat ay si Kristo na sa panahong Kristiyano. Tanda po ninyo, ang posisyon ko po ay magigiba lamang. Kaya, hindi ko po itatayo yung 7th day Sabat. Ngayon, ang nangyari sa halip na magtayo ang pastor natin, ay ginagiba muna siya bago siya nagtayo. Pero ganun pa man, dahil nangyari na, tututukan natin yung ilang mga bagay. Tandaan natin, mga kapatid, dito, wala po sinabi ang Biblia na yung Sabat eksklusibo lamang para sa mga Hudyo. Hindi walang mababasang gano'n, kaya hinahanap natin yung talata na yon. Yung pong pagbibigay ng diin na sa Israel lamang, o sa Israel lang, yun po ay part of deliberation lamang ni Pastor Dindo na walang mababasa sa Biblia. Kaya nga tinanong natin, nung bang lumabas ang mga Hudyo, may kasama bang hindi Hudyo? Ang sagot niya, hindi siya tiyak, Pero ang totoo, may lumabas. Kaya tanong natin, yung bang mga kasama nilang lumabas, hindi ba sila doon kasama sa pangingilin ng Sabat? So, siya na rin po ang nagsabi na mangingilin din. So kaya nga, dito pa lang sa first presentation niya, nagiba na kagad yung kanyang ibinabangon na sa Hudyo lamang kasi may kasama sila. Yan. At tanong natin kung may mabasa ba tayo na yung hindi Hudyo, nangili na Sabat at ikinalugod ng Diyos, ikinatuwa ng Diyos. Iniwasan po niya sagutin, napansin niyo po. At ang idinidiin niya sa panahong Kristiyano. Sa panahong Kristiyano pala, bakit kumukuha ng talata sa lumang tipan? Siyempre, susundan natin kung saan siya kumukuha. Para ma-justify natin kung totoo nga, yung pinangangaral ng kapatid. Even 31 verse 16, nagkamali po siya ng interpretation po dito. Kasi yung hindi Hudyo, nangingilin din sila ng Sabat, mga kapatid. Yan. Then, at ang isa pa sa napansin ko po, yung inabutan na lang tayo ng oras, itatanong ko sana, yung bang hatol sa kamatayan, pag lumabag, bahagi ba ng Ten Commandments? Hindi po, mga kapatid. Yun pong mga paghatol, isa po siyang separate na set of law na kung tawagin po ay civil law. Yan. Na siyang magiging pamantayan kapag ang tao lalabag sa Ten Commandments. Pagdating po ng bagong tipan, yun pong civil law na yun, hindi na po yung pinaiiral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala na po tayong mababasa sa panahong Kristiyano na yung lumabag sa Sabat, papatayin. Kaya dito, mali uli ang interpretasyon ng kapatid na Dindo. Hindi lang yan, marami dyan maging makipagtalik ka sa hayop, may hatol din kamatayan. Pero ngayon, hindi na siya pinapractice kasi nga hindi na siya, wala na itong sibilo na ito na pinairal noon. Ang nananatili
ito pong tinatawag nating Ten Commandments. Ano po? Yan. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, utos pa rin ipangili ng araw po ng Sabat. Oh? Kaya ipinapangaral niya nila Apostol Pablo na kailangan natin sundin ang ating Panginoon Kristo kasi yan pong Sabat po na yan po yung utos ng ating Panginoon Kristo. At itinuturo pa rin po niya yan na dapat nating sundin sa panahong Kristiyano. Then, tinanong natin dito, si Kristo ang Sabat. Then, saan nakatala sa Biblia na mababasa natin na si Kristo ang Sabat? Ang ibinigay po niya, yung Matthew 28, nakalagay doon, isa sa mga nakalagay doon, ang Panginoon Kristo, Panginoon ng Sabat. So dito pa lang alam na natin na hindi talaga siya yung Sabat. Kasi sabi diyan, si Kristo, ang anak ng tao, ang Panginoon ng Sabat. Iba yung Panginoon, iba yung Sabat na pumapanginoon sa kay Kristo. Kaya yung Sabat hindi po si Kristo, mga kapatid. Ayan. At yung binabanggit pong Sabat doon, hindi katulad yan ng paniniwala ni Pastor Dindo na si Kristo na po yan, hindi. Pagbabasahin niyo yung Matthew, yung binigay niya pong talata, yung Matthew 11. Matthew 11, 28. Sabi diyan, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng kapapagal at ng mga bibigatang lubha. At kayo'y aking pagpapahingahin. Si Kristo po ang magbibigay ng kapahingahan. Aling kapahingahan? Sabat ba yan? Hindi po yan Sabat, mga kapatid. Kasi ang Greek word niya, hindi Sabaton. Yan. So ito siguro hindi na-scrutinize ng ating affirmative. Then sabi rito, verse 29, pansinin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, mapagpakumbabang puso, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Walang sinasabi na si Kristo ang Sabat. Kaya yung binanggit niya kanina, si Kristo ang Sabat, ibinigay yung Mateo 2:28. Ang kamalang talata, Mateo, Marcos 2, 20, i-check nga po, Marcos 2, 28. Maliwanag natin mababasa na hindi ang Panginoon ang Sabat doon, kundi siya ang Panginoon ng Sabat. Ayan. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So maliwanag na po yan, mga kapatid. Then isa pang gusto kong bigyan ng pansin, yung unang Timoteo 1:9. Alam ko ito yung sinisipi niya kanina na hindi ibinigay sa tao ang sa matuwid ang kautusan, And pakicheck na lang po ako kung mali ako. Kung ito po unang Timoteo 1:9 ang siyang gagamitin at ipapangatwiran na hindi ginawa yung Ten Commandments para sa taong hindi ginawa yung Ten Commandments para sa taong matuwid, nagkakamali na po, mga kapatid. Sapagkat hindi binabanggit dito yung kanya pong ini-implement na yung Ten Commandments hindi ginawa para sa taong matuwid. Kasi yung binabanggit na kautusan dito, hindi po Ten Commandments yung ginawa dahil sa taong matuwid. Ibang set of law po yan. Hindi po yan yung Ten Commandments. Then isa pa sa gusto kong bigyan ng pansin, itong pagkakagamit po niya ng Galatia 3. Yan. So dito po, mga kapatid ko, kahit anong talata gamitin sa Galatia 3, hindi ito mag-aalis sa katotohanan ang Sabat ay hindi makapag-aaring ganap sa tao. Itinuturo namin yan. Sapagkat ang umaaring ganap, hindi ang kautusan. Ang umaaring ganap, yung gumawa ng Ten Commandments. Yun. At kapag ikay inaring ganap, lumapit ka kay Kristo, ang sasabihin naman ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Alin ang isa sa mga kautusang kanyang itinuturo na dapat sundin sa terminong if you love me, keep my commandments, kasama po dyan ang pangingilin po ng Sabat. Walang mababasa sa Biblia na yung Sabat ay si Kristo na. Wala ho. Hanggang matapos ang programang ito, walang mababasang talata. Tinitiyak ko na po yan.
No? Kaya mali po yung position na itinatayo ng ating affirmative. Hindi niya napatunayan sa una niyang pagtindig at wala siyang nabasa na si Kristo na ang sabat sa ng mga Kristiyano. Wala ho. Okay? Then lahat ng kanyang ibinangong talata mula sa Exodo 20 hanggang sa ating course examine sa kanya, wala rin siyang napatunayan na tama ang kanyang tindig. So nakita ko rito, napaka-weak, napakahina, napakarupok ng kanyang pong ng kanyang unang presentation. Kaya dito pa lang nakita natin, gibang-giba na lahat ng itinayo ng affirmatibo. Ano ho? At ulitin ko po, ang posisyon ko ngayon, hindi upang itayo ang sabat, kundi gibain yung mga maling pangangatwiran at kapahayagan ng ating pong negatibo. Kaya ako po nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa pagkakataon ito, patuloy na ibabandila ang katwiran ng Diyos na ang sabat na nasa 10 utos ay patuloy pa rin umiiral sa panahon ito sapagkat hindi si Kristo ang sabat. Kundi si Kristo ang nagpapasunod na dapat nating sundin ang sabat. Sabi sa isang talata ng Marcos 2:27, ginawa ang sabat ng dahil sa tao. Alin po yung sabat na binabanggit? Si Kristo ba? Hindi ho. Yung sabat na binabanggit, yan yung sabat na nasa Genesis 2, na ipinatupad sa mga tao. Ayun, salamat po ng marami. Time. Okay, diyan po nagtatapos ang 10 minuto sa negative side. So, dako tayo sa 7 minuto ng pag-cross-examine po sa tindig po. Ay, wait lang. Bakit 1 minute? Ito. 7 minutes. Mr. Affirmative, ready na ba kayo? Baka nakamute kayo. Hindi kita narinig, bro. Pakibuksan yung mic mo. Mr. Moderator, can I object? Pwede ba nga open cam si affirmative? Nakamute nga siya. Pastor Risundo, kung narinig mo ako, nakamute ka, open your mic. Then, the negative side. Okay. Okay, bago kita bibigyan ng 7 minutong pag-cross-examine sa tindig po sa presentation po ng negative side, the negative side requested your beautiful face. Makita ka sa camera kung okay lang. Alam mo, gusto ko sana. Okay lang po ba? Buksan mo yung... Nakasando lang ako at saka nandito na ako sa sa bedroom. Nakasando lang ako at di ako nakaprepare. Hindi ko naman alam na ihingi niya yan. Siguro sa susunod, pag iningi niya, magpupulbos ako tsaka lipstick. Para parehas. Wala naman sa rules yun, noted. Sa rules kailangan mag-ano ko. Noted. Okay, moderator's time. Noted at granted. Narinig naman yung iyo pong... okay, so kung kayo ay ready na sa pag-cross-examine, ang iyong 7 minuto ay uumpisahan na natin. Time start. Okay, ang first question ko ano ba yung ibig sabihin ng Sabat doon sa Genesis 20 verse 8? Ano yung meaning ng Sabat? Opo. Doon po sa Genesis chapter 2, binibuksan ko po yung aking para maibigay ko sa inyo yung Okay. So dito po kapatid, yung Sabat na binabanggit dito, kapahingahan din po sapagkat natapos na ng Diyos ang kanya pong gawain sa paglikha. Kaya nagpahinga po siya sa ika-7 araw. Next question. Ibig sabihin, rest, kapahingahan. Pangalawang tanong ko. Sasagot muna ako doon sa tanong ninyo ngayon. Okay? So, muna. Second na, next na, sabi ng arbiter. Next question na. Sige. Next question. Objection muna. Objection muna, kapatid na... sige. Oo. Kasi meron siyang
ibinangong tanong. Is hindi pala yun ang tanong, so lumalabas na yun ay side comment. Kasi pagkatapos kong sumagot, may ipinahayag siya. Kung hindi tanong yung side comment yun na Mr. Moderator, and foul yun. Inulit ko lang. Mr. Moderator, inulit ko lang yung sabi niya, rest. Yun ang meaning niya. Tama po. Bali, ni-refresh lang niya yung sinabi mo. Hindi Oo, pagtatanong dapat- yun. Hindi tanong yun, kumbaga ni-refresh lang niya yung sinasagot mo. So, mag-second question na. Okay, sige, start. You have 5 Hindi, minutes. kaya nga, Mr. Moderator, okay sana yung comment na yun kung yun ang kanyang premise. Kaya lang hindi niya premise po yun. Yun ay kanyang komento. Inulit niya yung akin. Hindi naman tanong. Dapat nasa questioning lang siya. Lalabas siya na side comment. Hindi ngayon tanong, para maliwanag. Ano ba ang ibig sabihin ng Sabat dun sa Genesis 20 verse 8? Ayan. Okay. Ang ibig sabihin po noon ay rest nga po, kapahingahan, kasi natapos ng Diyos yung kanyang pong gawaing paglikha. Yung hindi po lahat ng kapahingahan ay tinuturing na Sabat. Kundi yan lamang pong espesyal na araw na itinalaga ng ating Panginoon, yung ikapitong araw. Yan lamang po tinutukoy na Sabat, no? Yung Sabaton, at saka yung kabuuhan ng sanglinggo, tinutukoy din po yung Sabaton. Pero in specific day, yung pong ikapitong araw. Yan po yung nasa Genesis 2. Next question. Next question. Ginagawa niyo ba lahat ng alituntunin ng Sabat sa kapanahonan ngayon? Yes, Pastor Dindo, lahat ng eksistidong batas ay ginaganap natin hanggang sa panahon ito, sapagkat yan kasi ay patuloy pang umiiral hanggang sa panahong Kristiyano. Kaya nga hindi kami naniniwala at wala tayong mababasa sa Biblia na si Kristo na ang Sabat ng mga Christians. Ang Sabat pa rin ng mga Christians, ito pa rin 7th day of the week. Yan po sagot natin, Pastor Dindo. May pagkakaiba ba, yung tanong, ang Sabat nyo at saka Sabat ng Diyos? O exactly 100% the same? Okay, mayroon pong malaking pagkakaiba. Kasi po, yung pong pagsasabat ng mga Hudyo, malaki ang kanilang pagkukulang dito. Hindi nila lubos na naunawaan. Samantala, nang itatag ng ating Panginoon ng kanyang iglesia, itinuro niya kung papaano tratratuhin ng tama ang pangingili ng Sabat. Next question. So, pwede na kayong mga magparkit ng fire at pwede na rin kayo mag-sell at bagbay during Sabat. Okay po, unahin ko po doon sa pagsisindi ng apoy. Yun pong pagbabawal sa panahon ng mga Hudyo, ang pagsisindi ay sadyang napakahirap gawin. Mamumulot pa sila ng panggatong, ng mga which is sa panahong Kristiyano. Isang click lang natin sa kalan natin, hindi ito makakaabala sa Sabat. Next So, question. may pagkakaiba kayo. Hindi eksaktong pareho kayo ng Jews sa Sabat nyo ng mga SDA. Malaking pagkakaiba. Yes, katulad ng aking sagot kanina, talagang malaki ang pagkakaiba. Kasi sa panahon po nila, hindi nila nasunod ng tama ang pangingili ng Sabat. Sa panahon Kristiyano, nang itatag ng Kristong Iglesia, itinuro niya kung paano tratratuhin ng tama ang araw po ng Sabat. Ayun, kaya talagang magkaiba. Next question. So, yung Sabat ba ng Old Testament ay physical o spiritual na rest? Ang Sabat po ng Old Testament ay physical at spiritual. Ayan. Dahil po yun po pinili ng Diyos, pinagpahinga po niya yun in spiritual. Then yung mga nakapagpahinga ng spiritual, sila din po yung inatasan na mangingilin po ng Sabat. Next question. Ayun, Kaya yung Next question. Ano ba ang sabi mo hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Matthew 11:28. Ano ba ang
na Greek word noong rest na sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 11:28. Opo. Diyan po sa Matthew 11:28, yan po ay hindi Sabaton, kundi anapauso. Magkaiba po yung Sabaton at saka anapauso. Ayan. Sa panahong Kristiyano, yung hindi pa nakakatanggap ng kapahingang espiritual, bibigyan ng atin pong Panginoong Diyos. Yan. Kaya ito pong Sabat, yung kapahingang binabanggit dito, hindi Sabaton, kundi anapauso, at yan ay hindi si Kristo, kundi yan ay binibigay ni Kristo. Next question. Okay, yung sinabi sa Matthew 11:28 na rest, come to me all of you heavily laden, I'll give you rest. Ano ba yon? Spiritual rest ba ibig sabihin ni Kristo? Yes, kapatid, yan ay spiritual rest. Ibinibigay po yan ng ating Panginoon doon sa mga wala pa at hindi pa nakakalasap ng anapauso. Yan. Pagka nalasap na nila yung anapauso, nabigyan na sila ng kapahingahan. Ang sasabihin naman ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Di susunod pa rin sa pangingilin po ng Sabat. Kung hindi mo ba magawa yung Sabat, hindi ka na maliligtas? Ay hindi po namin hinahatulan yung ganyan, kapatid. Tanging ang Diyos lamang ang makapagsasabi po niyan. Ang mahalaga sa atin ay ipinangingili natin yung kalooban ng Diyos. Yan po ang aking maitutugon sa inyo. Pero ang hahatulan ang kapwa ay hindi ko po magagawa sa ngayon po yan. Next Ano question. sinasabi ng Panginoon sa Hebrews 4:9? Ano yung Hebrews 4:9? Ano ang pagkakaano nun? Asalin sa wikang Grego at saka sa Hebrew. Time, pero pumasok yung tanong. Mamaya ko na lang po sasagutin. Hindi ko pa nilatag. Okay, sige. Oras na rin at reset the time. So, dyan po nagtatapos ang atin pong unang yugto, no? So, dito po tayo sa rebuttal. Sana yung 10 minutes ko. So, ito. So, dyan po nagtatapos ang atin pong unang porsyon ng debate. So, pasok po tayo sa rebuttal. 10 minutes both side, then 7 minutes cross-examination base po sa rebut. 7 minutes. So 10 minutes, 10 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Then last 7 minutes pasok po tayo sa tinatawag na 5 minutes conclusion. Okay, so hindi muna tayo mag-ano sa atin pong kasi gabi na at kung ready na po ang atin pong affirmative, bibigyan ko kayo ng 10 minutes ng pagre-rebut base po sa itinindig o pinipresent ng atin pong negatibo. So, time start. Okay. So, nung tinanong ko, si Brother Fernando, anong meaning niya nung Sabat doon sa Genesis chapter 20 verse 8? Maliwanag niya, sinabi niya rest. Ibig sabihin, totoo na rest ang pinag-uusapan dito, sa tinatawag na Sabat. Hindi ito yung 7 o number 7 at hindi rin ito yung a day na Saturday. Kaya nga sabi ko, laging pagtatalunan lang namin dito ay itataas ko si Kristo sa New Testament, pero siya, ang itataas niya yung Sabado at saka yung 7 na 7 araw. So magkaiba yun. Kaya nga pinag-uusapan namin yung rest, yung tunay na kapahingahan. Kaya nga hindi talaga nakapagpahinga yung yung bansa na Israel. Kaya nagbigay pa ang Diyos ng ikalawang kapahingahan. Pero ang ikalawang kapahingahan na yon ay hindi na lang yung physical rest na katulad noong sa mga Hudyo. Sapagkat sakop na yung mga Hintil doon, New Testament na yon, ang rest na binibigay doon ay spiritual rest, which is Christ. Kaya nga dito, nung tinanong ko siya kung yung Matthew 11:28 kumakatawan sa spiritual rest, at nag-agree naman siya na spiritual rest nga yun para sa mga Kristiyano. Kaya nga sabi niya dito na binanggit niya ulit dahil si Jesus Christ
sabi niya, I'm the Lord of the Sabbath, siya nga bang Lord Siya nga yung giver. Siya nga yung Sabbath. Siya nga yung rest ng mga tao, no? Lalo sa Christian na, no? Ngayon. Kaya nga, kung titingnan natin dito, no? Yung spiritual rest, yung binabanggit dito, kaya iniwasan niya yung tungkol sa salvation, na kapag nila ay hindi nila turo daw na kapag hindi mo ginawa yung tinatawag na Sabbath, di ka nagsabat, hindi ka maliligtas. In which na yan talaga ang turo nila no? Sabi nga nila minsan na kapag Sunday ka na sa Diablo ka, yun ang tinuturo ng SDA na nakakalungkot, no? Lahat tayo na Sunday, inaano nila, no? Na tayo ay sa Diablo. Kaya ibig sabihin, sila lang ang talagang na maliligtas na gumagawa ng Sabat. Pero hindi naman nila, ginagawa. Nung tinanong ko, anong difference niyo ng Sabat ng Diyos at Sabat nila, ang laki pala daw ng diferensya. Yung Sabat ng Diyos at saka Sabat ng SDA. Nangulugan din nila nagagawa yung strict no? Kaya kahit nasabihin nila, sumusunod sila sa Sabat, hindi talaga sila sumusunod. Kasi ang laki ng diferensya. Kaya nga tinanong ko sa kanila kung magparkit hanggang ngayon mag-kindle ng light, At saka mag-buy at sell ng pagkain during Sabat. Hindi pwede. Pero ngayon ginagawa nila yun Meron mga sa kanila, sa dami ng mga restriction doon, nagagawa nila, kaya hindi totoong nagsasabat sila na katulad ng Hudyo. Gusto lang nila makatulad na sila pa Hudyo rin. Pero hindi sila Hudyo. Actually, ang salvation nila, hindi niyan masagot Salvation nila na grace plus grace plus Sabat. Ibig sabihin, aside from Christ, kailangan mo magsabat. Pag hindi ka nagsabat, hindi ka maliligtas. Kaya nga dito, sinabi ko rito, na napakahalaga maunawaan natin na si Jesus Christ ang Sabat ng mga Kristiyano. Kasi sa OT Covenant, para sa mga Diyos lang yun, Exodus 20:28, Exodus 31, 16. Pero sa New Covenant, sabi nga ganon, para sa Kristiyano to. Yung nga sabi, magbibigay siya sa Hebrews 8, ng another Sabbath. Yan. Kaya kung titingnan natin, yung Sabbath na yan, napakahalaga para sa mga Kristiyano. Kaya sa Old Covenant, failure sila. Kaya sabi nga ganon, yung mga Old Covenant, it was a failure. Nag-fail sila, hindi nila nasunod. At sabi nga ganon, it becomes old and ready to vanish away. Sabi ng Hebrews chapter 6, 8, verse 7 to 13. Kaya Sabbath means cessation from work. Hindi ka rest, sabi nga ganon. It is not a number or it is not Saturday a day. But it is the person of Christ. Sa mga Kristiyano, Sabbath is the person of Christ. Sabbath is Christ. Kaya nga sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. He is supreme. Kung supreme siya, ibig sabihin siya yung lawgiver, siya nagbigay sa atin ng Sabbath. Kaya siya rin, dapat masunod, is the Lord of Sabbath, therefore is our Sabbath. Kaya yung OT, rest physical doon sa Old Testament. Pero dito, sinabi niya rin, spiritual din daw. Pero doon, kung titingnan natin, ay physical rest yun. Bakit? Kasi may nakahanda ang Panginoon na panibagong Sabat. Sabi niya gano'n, hindi sila nakapasok sa Sabat, pero merong panibagong Sabat na binibigay ang Panginoon. Bakit? Sapagkat meron siyang new commandment. Ang commandment niya, hindi nakatulad ng Old Covenant na nakasulat sa tapyas ng bato, kundi nakasulat na sa ating puso. Kaya sabi ko ng ganyan, ang tunay na utos ni Kristo ngayon ang nasusunod, hindi yung kay Moses. Sabi nga, love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, and with all your strength, and love your fellow men. Sabi nga ganon. Kaya ito na ang sinusunod natin. Hindi na yung kay Moses na may memoryahin mo pa, sabi ng Lord, isusulat ko to sa kanilang isip, sa kanilang puso. Kaya nga, sabi nito, si Jesus, sabing ganon, ang Lord of the Sabbath,
Jesus resurrected on Sunday. Kaya nag-resurrect ang Lord Sunday. Hindi na patay siya nung Saturday. Matthew 28 verse 1. Kaya nga kung papansinin natin, napakahalaga na maunawaan natin na first day of the week, ibig sabihin nito ay another ng Christianity, era of Christianity, a day of our redemption. Kaya nga ito, Lord's Day eh. Ito yung tinatawag natin, na pag Sunday o kapag Lord's Day, nagbubunyi tayo because Resurrector Day. Ibig sabihin nito ay pinagbubunyi natin, nagse-celebrate tayo during Sunday. Kaya nga kami merong alive, Ibig sabihin, merong kantahan, worship, at buhay si Kristo eh. Hindi patay, yun ang sabat natin. Resurrection Day niya yun. Kaya yung work of 3 days, sabi ng ganon, yung work ng 6 days, ibig sabihin nun kasi noon, panahon ng Old Testament, ay magtatrabaho ka muna bago ka magsasabat o session. Sa ngayon, iba na. Ibig sabihin, first day na of the week, which is Sunday, ito, early Christian, itong ginagawa nila, ay itong first day nito, ibig sabihin nito ay ikaw muna ay magsasamba sa Panginoon, magpupuri, bago ka magtatrabaho. Baliktad na ngayon. Noon, nauuna yung trabaho bago ka sumamba. Pero dito, nauuna muna ang pagsamba bago ang trabaho. Spiritual rest. Kaya sabing ganon, the law is given for transgressor. Kaya sila, transgressor pa siguro. Kaya hindi pa sila nakakalaya sa batas, dinagdag nga lang yun, schoolmaster nga lang yun na ang fulfillment nun si Jesus Christ. Kaya mahalaga maunawaan natin na si Jesus Christ ang sabat ng mga tunay na mga Kristiyano. At ito is spiritual rest. Hindi ito katulad ng physical rest on the time noong Genesis, na huwag ka gagawa, na lahat, hindi ka magtatrabaho, andun ka lang sa bahay, andun ka sa pamilya mo, hindi ka pwede lumabas, hindi ka pwede mamili, lahat ang daming restriction ito. At sa ngayon, di naman talaga nila ginagawa yan Sinasabi lang nila, yung Sabat, ginagawa nila, pero sa totoo, hindi nila ginagawa. Hanggang doon lang sa salita yon. Pero sa katunayan, inside, sa kanila, hindi nila nagagampanan yon. Pag hindi nila nagagampanan, at sabi nila, ay to sa kaligtasan, ay nako, hindi na sila maliligtas. Kaya sa kanila, ang 70% na grace, 30% na Sabat. So hindi talaga sila 100% na grace. 70% sila na grace lang, biyaya, pagkatapos 30%. Ando doon pa rin ang Sabat. Kaya napakahalaga maunawaan natin sa ating kapanahunan na si Jesus Christ ang peace natin. Time. Okay, so bago ko ibigay ang 7 minutes, pwede po ba Bro Bernie paki-off yung nyo po? Medyo himina yung ko Okay lang yun sa debatista dahil po require po. Yan, marami pong salamat. Bro Bernie, magandang gabi po sa iyo. Tuloy lang tayo. So, okay, hindi natin patagalin at wala mo munang mga advertisement ngayon dahil series po ang atin pong debate. So, kung ready na po ang negative side, akin na pong paanda rin ang oras kapag nagsasalita na. Okay, may first question po sa ating second portion. Sabi po ninyo yung rest doon sa Genesis chapter 2 hindi tumutukoy sa araw. Tama po ba na hindi yung tumutukoy sa araw, Pastor? Ikaw na nagsabi, rest tumutukoy sa kapahingahan. So, anong araw po nag-rest ang ating Panginoon doon sa Genesis chapter 2 kung hindi yan kung yung rest doon ay hindi tumutukoy o umuugnay sa araw? Iba yung kapahingahan, iba yung araw, the seventh day.
Okay, sige. Lilipat na lamang po ako rito sa kabila. Okay. Doon po sa sinabi po ninyo na si Kristo na ang ating spiritual rest. Ano, siya ang ating spiritual rest. Ano ho? Saan po ninyo nabasa 'yon, Pastor? Sa Matthew 11:28. Nakalagay po ba doon na siya ang spiritual rest o siya ang magbibigay ng spiritual rest? Pareho 'yon. Sa kanya manggagaling sapagkat siya ang kapahingahan natin. Siya mismo ang kapahingahan natin, si Kristo, the person of Christ, ang kapahingahan natin. Hindi yung day, hindi rin yung number 7, na hindi Saturday. The person of Christ, Next question. ating rest. Okay. Nabasa natin ng verbatim na ang Panginoon Kristo doon sa Matthew 11, siya yung nagbibigay ng rest. Saan naman ninyo mababasa ng verbatim na si Kristo ang rest? Ayun ang diwa. Nasa diwa ng 11:28. Dahil siya nagbibigay, siya rin ang gagaling, siya origin of rest, no? Katulad ng kapayapaan. Siya ang origin, siya nagbibigay. He is also the Prince of Peace. Next question. Okay. Next question. Ginamit nyo yung Matthew 11, Marcos 2:27-28, na sabi nyo, siya ang nagbibigay ng sabat. Ang tanong ko po sa inyo, alin pong sabat ang binibigay niya rito sa Marcos 2:27-28 na inyo pong sinitas kanina? Spiritual rest po ba ito? Oo, spiritual rest yan. Okay. Ano po sa Greek yung spiritual rest, Pastor? Marami ibig sabihin kasi ng rest eh. Kung tatalakayin natin yung... Objection, Mr. Moderator? Hindi, sabi ko nga, ito What's na the nga time? ng rest. Moderators time, Ah, moderators Ang time, ibig sabihin ng rest moderators o Sabat, time, moderators time, tatapaw. moderators time, moderators time. Pastor, saglit. Merong 3 minutes and 45 seconds. So, meron pong objection. So, go. Negative side. Yes. Ang tanong ko po, base doon sa una kong tanong, ano po sa Greek yung spiritual rest? Kasi yung nabanggit po niya spiritual rest. Yun lamang po, Mr. Okay. Moderator. Okay, moderators Binanggit time. ko na So, kanina yan. wait Nasa lang Matthew po. 11. okay, sige, sagutin niyo na, Pastor. Pagganahin ko ang oras mo. 3:45. Go. Spiritual rest, ibig sabihin doon, tinanggap mo naman na Matthew 11:28 is spiritual rest. No, sa Greek yun is anapao. No? Ana, ibig sabihin the midst of. Ang pao is to desist from works. Yan, Next rest. question. Yun na ibig Question. sabihin Next question. na spiritual rest. Okay, next question. Sabi niyo po, ang spiritual rest ay anapaw. Sabi niyo yung Marcos 2:27-28 ay spiritual rest. Sa Greek po ba ng Marcos 2:27, yung sabat po ba, anapaw din ho ba ang nakalagay? Saan Matthew? Yung sinipi po ninyo na Marcos 2:27-28, na ang sabi po ninyo, yan ay spiritual rest, yung ibinibigay ni Kristo. Tinanong ko kayo kung ano ibig sabihin ng Greek word ng spiritual rest, sabi nyo anapaw. Ay ang tanong ko, doon ba sa Marcos 2, yung bang kapahingahan dyan, yung bang ibinigay dyan, anapaw din ho ba sa wikang Grego? Katapaw, ang ibig sabihin nun pareho rin yun. Cause to be rest or disease. No? Katapausis. No? Pare-pareho yun. Pare-pareho ng meaning. Okay. Next question. Next question. Sa Marcos 2:27-28 na siya nating pinag-uusapan.
Ano ho ang nakalagay? Anapaw o katapaw na sinasabi niyo? Alin sa dalawa? Pareho nga sabi ko ron katapausis at saka anapaus ay pareho ng meaning, to rest or to desist. Pareho yun. The same meaning. Synonym. Kung hindi ho kaya natin mabasa yung salitang katapaw o katapausis at saka salitang anapausis o anapaw doon sa Marcos 2:27, tatanggapin niyo ho ba mali ang ipinaglalaban ninyo, Pastor? I-rebut mo. Tanong po yung tanong. Hindi, i-rebut mo nga kung yun ang pinaglalaban mo. Kung hindi Okay, yung next question na lang katapausis o i-rebut mo na lang. Okay. Next question. 1 minuto na lang pala. Tatakbo na ako dito. Okay? Sabi ninyo, kami nagbebenta. So, saan ninyo nabasa sa aming mga aral na kami ay nagbebenta sa araw ng Sabat? O dapat magbenta sa araw ng Sabat? Ang sabi ko, marahil o siya nangyayari sa inyo na nagbebenta kayo dahil ngayon ay kakaiba yung sitwasyon noon sa bansa ng Hudyo. At kaya ngayon, ang sitwasyon natin, industrialized nation na tayo Kaya hindi masunod lahat ang mga sinasabi doon sa Hudyo. Next question. Okay. Next question. Sabi po ninyo, nagtuturo ang Seventh-day Adventist na yung nagsa-Sunday ay sa Diablo. Saan po official doctrine namin na nakalagay po yan? Meron kayong babasahin na nakalagay yan. Hindi ko lang maano ngayon kung anong pangalan. Pero most of your preacher, yan ang sinasabi. Time. Okay. Time. Okay, so hindi na tayo magtagal, no? Dahil may nakaabang pa. So, wala mo munang advertisement. 10 minutes para sa negative side. Okay, bro? Ready ka na? Yes, sir. Okay, paganahin ko pag nagsalita kayo. Okay po. So, ayan, salamat po. At kitang-kita natin mga kapatid sa presentation na ginawa ni Pastor Dindo hanggang sa ating pagigisa ay nakikita natin talagang napakahina ng kanya pong argumento at hindi po nakakatayo ng matatag mga kaibigan, mga kapatid. Uunahin ko na po itong sinasabi niya na ang turo daw po ng Seventh-day Adventist doon sa mga nagsa-Sunday ay sa Diablo. Hinanapan natin siya ng official doctrines ng Seventh-day Adventist. Wala daw siyang may papakita ngayon, pero meron daw mga babasahin. Hindi ho uubra yung ganyang pagpapalusot, mga kaibigan, mga kapatid. Lahat ng ating sasabihin ngayon sa oras ng debate, dapat preparado tayo. Kaya yung sinasabi natin na wala ngayong may papakita, pagpapalusot na lamang yun para ma-justify yung kanyang sinabi. Ang tawag po dyan, chismis. Yan. At ito daw naririnig lang niya sa mga speaker. Hindi lang inabot tatanungin ko rin, sinong speaker na pakinggan? Yan. Kaya ang takbo natin, official doctrines. Wala kaming turong ganyan. Na yung nagsa-Sunday sa Diablo na. Hindi namin sila hinatulan dyan. Baka nami-misinterpret lang niya yung kanyang mga nababasa, kaya hinahanap po saan, kasi ipapaunawa natin. Okay? Then tinanong natin, kasi sabi niya nagbebenta raw kami dahil hindi sumusunod sa Sabat. Tinanong natin saan ang aming doktrina. Ang palusot naman niya, sabi niya marahil. Kita na ninyo. So, ibig sabihin, makapagsalita lang, may masabi lang ang ating affirmative sa ikababagsak ng Seventh-day Adventist, gagawin niya talaga lahat. Kahit walang matibay na pundasyon. Yan. So, dito pagtatahi ito ng buhangin, mga kapatid, Paglulubid ito ng buhangin. Biruin mo, wala ka palang batayan, sabi mo, ano na sa amin ang pagbebenta ng araw na Sabat? Mali. Mali. Ayan. Then,
Ito pa yung salvation daw, tinanong niya, hindi ko raw masagot. Hindi raw masagot. Hindi naman niya tinanong yung salvation. Ang tanong niya, yun bang hindi nagsasabat? Hindi ba yun maliligtas? O maliligtas ba yun? Something like that. Ang sagot natin, hindi sila natin hinahatulan. Kung ang tanong sana, papaano kayo maliligtas? Di masasagot natin, ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa araw ng Sabat. Efeso 2:8, wala kaming doktrina na kinakailangan pagpaguran mo muna, sundin mo muna ang 10 Commandments, ang pagsasabat bago ka maligtas. Mali ho. So, si Pastor Dindo, wrong number. Iba yung kanyang pinipresenta. Isa lamang akusasyon. Kaya lumalabas dito mga kapatid, puro akusasyon lang ang ginagawa ni Pastor Dindo. Walang matibay na pundasyon. Sa aming official doctrines, mabasa niyo po yung Efeso 2:8 hanggang Gs. Bakit natin pinangingili ng Sabat matapos natin matanggap ang assurance of salvation? Kasi sabi sa talatang Gs, tayo'y ginawa ng Diyos para sa mabubuting gawa. Kaya paglapit natin kay Kristo, tayo kanyang baguhin, kanya tayo ariin ganap, ang sasabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ayon commandments yan, kasama po dyan yung existidong 10 commandments, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi matutultulan ng ating pong presenter ng affirmative. Kaya wala siyang naitatayo talagang matibay, mga kapatid. And then, ito pa, doon sa Marcos 2:27-28, so tinanong natin, alin bang Sabat yan? Sabi po niya, yan ay spiritual rest daw po. Tinanong natin, ano sa Greek yung spiritual rest? Sabi niya ay anapa, which is tama naman. Ibinalik natin sa Marcos 2, yung bang Marcos 2, anapaw ba yung binabanggit na Sabat? Ay sabi niya katapaw. Dito pa lang may komplikado na. Kasi hindi po magkapareho yan. Yung anapaw, spiritual Sabat. Yung katapaw, yan po ay physical Sabat, na kung saan ang tao pagod na, magpapahinga. Yan po yan. Ang tao ay pagod na sa pagkakasala, kasama yan dyan, na siya ay tatanggap ng kapahingahang katapausin. Ngayon, pag binasa natin sa Hebrew, sa tekstong Grego, yung Marcos 2:27-28, hindi yung katapausin, hindi rin yan anapausin. Ano po yan? Sabaton. Itaho ninyo? Kaya pag ina-examine natin, mali-mali na ho ang kanyang presentation na pagsagot yung Sabaton ang ibinigay sa atin, Isang pamamahingang Sabat, yung Marcos 2:28, 27, sinabi niya sa akin, ginawa ang Sabat, alin po yan? Yan po ay Sabaton, hindi katapausis, hindi rin anapausin o anapaw. So maling-mali talaga ang posisyon ng ating pong affirmative. Dito guho na naman ang kanyang mundo. Wala ho kasing mababasa, kaya kung saan siya tumatakbong talata, kasi walang mababasa sa Biblia na si Kristo ang Sabat ng Kristiyano. Ang mababasa natin, si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Hindi ibig sabihin siya na yung Sabat. Iba yung Panginoon, iba yung Sabat. Magkaiba po yan. Then, tinanong natin, kasi meron tayong mababasa na si Kristo ay nagbibigay ng spiritual rest. Meron ba namang mababasa rin na si Kristo tinukoy na spiritual rest? Sabi niya, sa diwa meron, pero yung isa kinatigan niya may mababasa. So dito makita natin, napaka-weak, hindi ito kapanipaniwala. Hindi kapanipaniwala. Wala hong mababasa na ang ating Panginoong Kristo ang spiritual rest. Wala hong ganon sa Biblia. Ang ating Panginoon ay isang persona. Siya yung nagbibigay ng spiritual rest. Sa kanya magmumula yung spiritual rest. Yan. So yan ang dapat nating maintindihan. Dalawa na. Yung kanyang walang nabasa na si Kristo ang Sabat ng Kristiyano. Wala rin nabasa na si Kristo ang spiritual rest. At nagkauntog-untog siya doon sa Marcos 2:27-28 na yun daw katapausin. Nakatulad lang din ng anapausin o anapaw. Nabasa natin, Sabaton pala yun. Di mali na naman ang kanyang posisyon. Ngayon, ano ba pananampalataya namin? Kasi lagi niya sinasabi, kami po
ay salvation by grace through faith. Ano ho? Lumalabas, parang mas maalam pa siya sa doktrina naming mga nangangaral talaga sa Adventist. Ano? Hindi nga ata siya nagpa-Bible study sa Seventh-day Adventist eh. No? So, dito lumalabas ang galing po ng pagtatahi ng mga ng sinulid, no? O paglulubid ng kapatid na Pastor Dindo. Puro kwento lamang ng barbero ang ating napakinggan. Walang matibay na katibayan mula sa aming mga aklat. Ano? Yan, wala ho. Sarili lang po niyang sarili lang niyang deliberation na walang matibay na batayan. Ano? Yan. So lahat po ng kanyang present ay natibag ko na pong lahat. Ano? Then yung pong binanggit sa Hebreo, na ang tipan ng Diyos isusulat sa puso. Yes, doktrina nga po namin yan eh. No? Ang Diyos ay makikipagtipan ng panibago. Hindi na sa dalawang tapyas ng bato, kundi sa pusong laman na. No? Doon na isusulat yung prinsipyo ng Diyos, yung 10 Commandments. Kaya nga, love na love natin si Kristo eh. At hindi totoo na ang itinataas namin dito, yung Sabat, mali po. Ang itinataas natin dito, si Kristo. Kasi nga, lagi nating sinasabi, if you love me, keep my commandments. Kung mahal natin si Kristo, ipangilin natin ang Sabat at yung ilang pang bahagi ng kanya tong kautusan. Kaya dito pa lang mali na naman ang position ng ating pong negative side. Itinataas natin si Kristo. Kaya nga itinuturo natin dapat sundin ang kanyang utos sapagkat yun ang kanyang kalooban. If you love me, keep my commandments. Napakalinaw niyan mga kaibigan, mga kapatid. Uulitin ko, sa kahuli-hulihan yung pagtatayo. Sana ho mayroon na siyang mabasa sa Biblia na nagsasabing si Kristo ang Sabat. Kasi yun ang kanyang patutunayan. Wag na niyang idaan sa policy of word playing o pagpi-play ng mga salita. Ang daming pasikot-sikot ng mga detalye ng mga pinagsasabi. Ang basahin lamang natin, si Kristo ang Sabat. Yun lamang po. At muliin po ninyong itindig mamaya yung Marcos 2:27-28, patunayan niyo talaga na hindi yan Sabaton, na yan ikatapawsin o katapaw. So yan ang challenge ko po sa inyo. Bumasa kayo sa akin ng Greek text na yung Sabat na ginawa dyan para sa tao Time. Okay, salamat po. Okay, maraming salamat sa yung 10 minuto, Mr. Negative Side. So, dako tayo sa cross-examination, 7 minuto para po sa affirmative side to cross-examine the negative. Okay? Ready na ba? Ready na po? Baka nakamute kayo, Pastor Dindo. So, wait lang, Pastor Wait lang, bago ko paandarin. Paalala lang yung kanina meron naka-live naka-cam kanina. So paki-off na lang. So 7 minutes start. Pastor Dindo. Okay, okay. So ulitin ko yung bang Sabat kumakatawan yon sa rest? Yung Sabat po, kumakatawan. Di po, yung Sabat po kasi mismo, yun yung Sabaton yun na po yung kapahingahan na dapat nating isagawa sa ika-7 araw ng Sanlinggo sapagkat yan po ay binanal ng Diyos, kanyang bininisyonan at kanya rin pong ipinangilin mismo. Na siya pong umiiral hanggang sa panahon natin ngayon at wala tayong mababasa na si Kristo na ang Sabat. Next question. Next question. Mababasa ba dito natin sa Biblia na si Kristo ang Lord of Sabbath? Yes, kapatid. Mababasa natin doon sa Marcos 2:28 na ang ating Panginoong Kristo po, siya po ang Panginoon ng Sabat. Kaya nga, hindi siya yung Sabat, kundi siya yung Panginoon ng Sabat. At yung Sabat na binabanggit dyan, hindi po yan yung katapaw na binabanggit po ninyo. Kundi yan, yung ika-7 araw. Next question. So, kung siya yung Lord of Sabbath, ibig ba sabihin,
No? Siya yung tagabigay ng Sabat. Yes, tama po, Pastor. Tama po kayo. Na ang ating Panginoong Diyos, dahil siya yung Lord of the Sabbath, siya po ang nagbibigay ng Sabbath. Siya yung nag-uutos. Kaya nga po, yung binabanggit ditong Sabbath ay Sabaton. Yun po yung binabanggit na sa Exodo, yung Sabaton. Yung ikapitong araw. Hindi po yan yung katapaw na binabanggit ninyo. Hindi rin yan yung anapaw. Next question. Na-accept mo ba yung 11:28 spiritual rest yun na binibigay ni Kristo? Alin pong talata, Pastor? Sa Matthew 11:28, ina-accept mo na yun na spiritual rest na binibigay ni Kristo sa mga Kristiyano? Yes, Pastor, yes. Turo po namin yan. Yan pong 11:28, talagang spiritual rest po yan. Yan po yung anapaw. Ano ho, na kapag ang isang tao ay tumanggap na ng anapaw, sasabihin naman ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Alin po yun? Yung Sabat po na kanyang ibinigay, yun po yung araw po ng Sabat at ilang pang bahagi ng kautusan. Ano ho? Kaya wala tayong mababasa na si Kristo ang Sabat. Next question. Accepted mo ba na yung Jews, hindi nila natupad yung 10 Commandments? Ano po? Accepted mo ba na mga Hudyo, hindi nila nagampanan yung 10 Commandments? Yes, merong mga hindi nakatupad, meron din mga nakatupad sa kalooban ng ating Panginoon sa pagsunod. No, meron namang nakatupad, meron ding hindi nakatupad. Maaari mo bang sabihin sa Bible kung sino nakatupad ng 10 Commandments maliban kay Jesus? Yes, kapatid. Halimbawa dito sa aklat ng Lucas na akin pong babasahin, dito sa Kapitulo 1, ang talata ay 6. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Next question. Agree ka ba na lahat kayo natupad sa SDA, natupad nyo yung 10 utos? Yes, tinutupad namin at may mga nakatupad sa 10 utos. Kung natupad, ay natupad nyo, hindi yung tinutupad. Sumasagot pa ako, Pastor. Objection. Ano ko lang yung ano ko. What's the time? Kiniklear What's ko the lang yung time? tanong ko. 2 minutes and 51 seconds. So warnings. Pastor, patapusin mo siya. Nag-ooras ako eh. Pag umaabot ng 20 seconds, nag-next question ako, ibig sabihin tapos na yung 20 seconds. So, sige, para magkaroon tayo ng kaayusan, rephrase your question, then patapusin mo yung sagot within 20 seconds. So, 2 minutes and 51, resume, time start. Ang tanong ko, kung nagagawa ng SDA ang inyong na magampanan yung 10 utos. Okay. Ang sagot po namin, yes, ginagampanan at may nakaganap na rin po niyan. Sino po yung mga nakaganap? Yung pong mga sinaunang mga nanampalataya na inabutan na ng kamatayan. At yung namang mga buhay, patuloy na gumaganap sa kalooban ng ating pong Panginoon. Diyan sa pagsunod po sa 10 Commandments at dito sa ating pong pinag-aaralang Sabat. Pero next question. Ibig ba sabihin nun, kung may nakaganap na sinabi mo, pati sa hindi lang si Jesus Christ nag-fulfill ng law, lalo ng Sabat? ano po yun, Mr. Moderator, medyo nag-choppy siya. Hindi ko naintindihan. Okay, Dahil post the sinabi mo may time. nakaganap ng 10 utos. Post the time, 1 minute and 51 seconds. Pastor, paki-refresh yung question mo dahil yung signal mo medyo hindi gaano narinig ng negative side. So, time start, 1 and 51 seconds. Sinabi mo may nakaganap ng 10 utos. Pati sa inyo may nakaganap sa SDA. Nangangahulugan ba nun? Hindi lang si Kristo ang nakaganap ng 10 utos?
Yes, yung sa pagganap ng 10 utos, meron na nga kagatulad ng aking nabanggit. Yung binasa ko kanina, no? Na mga lingkod ng ating Panginoon, naganap din po nila. Marami pong nakaganap, kapatid. No, pero doon siguro ang pinupuntirin yung naganap ni Kristo, yung hula sa kanya, ay ibang usapan po yun. Pero pagganap sa 10 utos, marami na pong nakaganap at ginaganap. Next question. Nasusulat, hindi ako naparito. Hindi ako naparito upang sirain ang batas, Kung hindi ipahayag ito o kaya i-fulfill. No? Ibig ba sabihin, naparito si Kristo kahit na may nakaganap na ng 10 utos? Okay, sagot po. Out of context po yung inyong talatang ginamit. Sapagkat ang binabanggit doon na ginanap ni Kristo, yung kautusan o ang mga propeta. Tumutukoy po yun sa Old Testament na siyang humuhula sa pagdating po niya at sa kanyang gagawing ministeryo. Yun po ang ginanap ng ating Panginoon. At sa kanyang pagministeryo. Next question. So, ibig sabihin, may nakaganap nung tinatawag na Sabat nung panahon ng Hudyo. Yes, kapatid. Meron. Katulad nga nung aking binasa, si Elizabeth, ay kapwa sila, pati yung kanyang kapwa sila matuwid sa harap ng Diyos at naganap po nila yung pong utos. Time na. Okay, bago ko ibigay sa inyo ang 5 minuto. So, of course, dyan po nagtatapos ang ating una at pangalawang round ng atin pong debate ngayong gabi. So, meron pa silang natitirang tigli 5 minuto para po sa conclusion. Of course, hindi po natin makakalimutan ang atin pong Debaters Convention. Meron po tayong dyan sa YouTube. No, paki-subscribe ang atin pong mga video dyan. Paki-like para po mapaigting pa, mapaganda pa, para lalong makilala po ang atin pong page, ang atin pong Debaters Convention. So, Brother Russia, bago ko bigyan sila ng 5 minuto, meron bang dyan sa live? Anong masabi mo dyan, kapatid? Pakibuksan mo ang iyong... Okay? Sige. Okay, so babasa tayo ng konting comments, no? Shoutout pala dyan sa ating mga nasa live. Meron tayong 31 live viewers. Napaka init din ng ating comment box kahit gabing-gabi na, actually 10:43. At sana masundan nyo din yung ating next debate mamaya at tuloy-tuloy ito. So, Dominador Barcelona, yan, shoutout sa iyo. Melvin Carzon, Aleb Patilyan, yan. Asile Melba Pamukul, yan. At saka si sila lang to nag-chat. Julius Katoto, yan, at napaka swerte ba? Walang swerte sa Kristiyano, no? So napaka din napakaganda din kasi hindi na tayo nare-report. Palad yata. Mapalad yan. So, masaya din tong gabing to. So, okay. Russia, may announcement lang ako. May announcement lang, no? Sige, go ahead, bro Ferdinand. Yung mga order ng website natin. As of now, medyo sarado yung mga no? Kaya kay Sir Fernando medyo madidelay lang kami. Sarado yung Lockdown. Yung mga gumagawa. So, after ng 11, ng April 11, I think doon na. Sabi ka, bro. Nawawala po ba? Hello? Nakinig na po ba? So, announcement dun sa mga o-order ng DevCon t-shirt saka mug. Okay na. So, lang ninyo, PM lang ninyo ang Debaters Convention. At mag-resume yan ng April 11, no? Or 12, gano'n. Kasi after ng lockdown. So, pwede na kayong maikikater na namin kayo. Kasi, yung mga natin, sarado pa. So, yun lang, no? And, Bro Russia,
may schedule ba tayo Di ba may schedule tayo ng debate bukas? Yes, So meron. tuloy-tuloy po yan. Araw-araw yan. Araw. So parang si Sir Fernando ulit yun. Sige. So na. So soon announcement din po no yung DevCon ano natin sombrero. Ang tawag yan yung ano natin no cap no Yung baseball cap. cap natin. So pakiabangan po yan no? Ipo-post po natin yan. Salamat po. Yun, salamat. Admin, Pastor Ferdy ng End Time. So, pambilang pangalan yan. So, dalawa nalilito din ako. So, bro, Shem, pasok ka na bro. Okay, yan po si Rasha at ang atin pong narinig kanina si Brother Ferdinand Sustento. Of course, sa atin pong magiting na Di Batista o Pastor Sindo at saka si Bro Camacho. Of course, siyempre shout out Brother Tutoy, magandang gabi. Salamat po sa pagsuporta sa atin pong debate. Of course, nandito si Bro Raymar and Simplicio and Brother Ora Iti and of course Brother Noel, magandang gabi dyan sa iyo sa kung saan ka man at nag-enjoy ka sa iyong trabaho habang nakikinig po kayo sa atin pong debate. At of course, bago ko ibigay sa atin pong mga debatista ang 5 minuto, ay gusto ko pong i-announce na meron po tayong 4 na group sa Facebook. Kung gusto nyo po ng English, meron po tayong i-type nyo po Progressive Revelation Ministry. Kung gusto nyo po mga English videos, at meron pong mga tracks dyan. Of course, meron din sa Kogyo End Time Series. English din po. Meron din po tayong sa Tagalog. Type nyo po yung Progresibong Kapahayagan. At meron pang huli ang Kogyo Siryeng Kawakasan. Yan po ang page ng Jesus Christ Rock of Revelation. Meron po tayong 24/7 live broadcast. Pero video play po yun. At the same time, kung gustong mag-live, ini-entertain po natin yan at inuupo natin yung video at kung ano po yung kanilang tanong ay sinasagot po natin. Okay, hindi na natin patagalin dahil ay nagkakasarapan na. Of course, bibigyan ko ang oras natin. Bibigyan ko si Pastor Rosindo ng 5 minuto sa kanya pong conclusion. Pastor, ready na ba kayo? Si Fernando. Okay, affirmative na. Ay, wait lang. Nakalimutan ko. Thank you, Mr. Admin, no? Negative ang una pala. So, Brother Fernando, alam ko ready ka. So, pag nagsalita na kayo, bro, papaganahin ko na yung 5 minuto. Okay. Start. Okay, so sa akin pong nalalabing huling tindig, 5 minuto, ay gusto ko pong makita ninyo na hindi po nanatiling nakatayo at wala pong naitayo ang panig ng afirmatibo. Tandaan po natin, hindi ko mo sinabi na ang ating Panginoon na siya ang Panginoon ng Sabat, siya na po ang Sabat. Iba po yung Panginoon doon sa Sabat. Yung Sabat, pumapanginoon sa ating Panginoon Kristo. Ang Panginoon Kristo ang siyang nagbibigay ng Sabat. Alin pong Sabat yan? Doon sa Marcos 2:27-28, hindi po yan katapaw kagaya ng pagkakamaling nangyari kay Pastor Dindo. Sa kapipilit at gustong maitayo ang kanya na pupunta sa kamalian ng katapaw. Yan po ay Sabaton. Parang ganito mga kapatid. Yung talata sa Biblia na ang Diyos ang Panginoon ng hukbo. Hindi ibig sabihin, na ang Panginoon na siya yung mismo yung hukbo. Hindi po. Iba yung Panginoon at saka yung hukbo. Pag sinabing Panginoon ng hukbo, hindi yan iisang hindi siya rin yung hukbo. Katulad din yan ng Sabat. Ang ating Panginoon Hesus, siya yung Panginoon ng Sabat. Hindi ibig sabihin na si Kristo na po ang Sabat. Kaya nga hanggang ngayon inaabangan natin, wala pong nabasa sa Biblia na si Kristo po ang Sabat. At siguro sa last 5 minutes ng ating pong affirmative,
patuloy nating pakikinggan at hahanapin natin saan niya mababasa yung salita nga si Kristo ang Sabat. Kasi yun ang kanyang titindigan eh. Hanggat hindi niya nababasa ito mga kapatid ko, wala siyang naitayo. Ano, tandaan po ninyo, gibang-giba. Kaya dito makikita natin, panalo na naman dito ang ating Panginoong Diyos. Na nahayag na naman ang tunay na katwiran. Ano po, na hindi totoo na si Kristo na ang Sabat ng Christian. Then, tinanong niya, meron daw bang nakatupad? Ano ho, sa mga Hudyo? Nung binasa natin yung Lucas 1:6, medyo napansin natin, nagitla po siya rito, no? Nagulat siya, nabigla siya, meron palang Hudyo na nakatupad. At maganda pa yung pagkakabanggit, ano ho? Lumakad ng walang kapintasan. Talaga na sinunod nila yung kalooban ng ating Panginoong Diyos eh. Ano? Kaya dito sa Seventh Adventist, nang inilalapat niya na sa ating personal na rito, may mga nakatupad at yung mga buhay patuloy na tumutupad. Kaya nga sabi ng Apokalipsis, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Diba? At ng may pananampalataya ni Jesus. Hanggang talaga sa patuloy tayong susunod, hindi para maligtas, kundi bunga ng ating tinanggap na tawag din ng ating tinanggap na pananampalataya at ng ating pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi niya, if you love me, keep my commandments. Pinatunayan din Apostol Pablo, niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Biruin po ninyo, pinagtitibay ang kautusan. Kay kapatid na, kay Pastor Dindo, hindi na pinagtibay ang kautusan, itinuro pang wala na ang Sabat. Pagkatapos nagturo pa na si Kristo ang Sabat. Talagang lahat mali eh. Lahat mali. No? Then isa pa sa napunan natin doon sa kanyang sa mga pagtatanong na yung saan ba yan? Wala tuloy. Yung pong Mateo 28:1 hindi ko lang inabutan ng tanong, yung bang first day doon, tatanong ko sana, si Kristo ba yun? Kasi binanggit niya ang kanya pinatutunayan, si Kristo ang Sabat. Hindi niya pinatutunayan na ang first day of the week, ang Lord's Day. Di ba napansin niyo? Kaya tatanong ko sana si Kristo din ba yun? Parang mali yata sitas tawag diyan wrong number. Nagkamali ng talata. Hindi nagpapatunay ang 28:1 na si Kristo na ang Sabat. Mali po. Nagpapatunay ang 28:1 ng Mateo, si Kristo'y nabuhay ng unang araw ng sanglinggo. Ayan, katanggap-tanggap pa yan. At siya naturo ng Seventh-day Adventist. Pero para gamitin talatang ito, naisuhay mo, itukod mo na si Kristo ang Sabat, mali po yun mga kapatid, mga kaibigan. Uulitin ko bago magtapos yung aking oras, aabangan ko pa rin po hanggang ngayon na basahin sa Biblia na si Kristo na ang Sabat ng mga Kristiyano. Diyan naman po, tapos ng aking oras. Maraming salamat po sa inyo. Okay. So, yan po. Natapos po ang 5 minuto at hindi na tayo magtagal. So, Pastor Dindo, ready na ba kayo? Yes, sir. Okay, time start. Yung aming pinag-uusapan, Jesus is the Sabbath of Christian, New Testament. Hindi niya napatunayan, na si Jesus Christ nga, na talagang siya, hindi siya, para sa Kristiyanong Sabat. Ang ginawa niya, na-personal siya na na-personal, keso mahina daw, keso bagsak daw yung Abay, paano babagsak yung ating mahina? At nabuwag niya. Si Kristo tinataas ko. Ang tinataas niya yung Sabat, 7th day. Mabubuwag ba ng day of Saturday at 7th day si Jesus Christ? Kaya nga sabi ko, dito lang kami magtatalo Tinataas ko tinataas si Kristo, sinataas naman tinataas niya yung Sabat. Napilit ipinasusunod sa mga Kristiyano. Kaya nga, kung papansinin natin dito personal. Alam mo, kapag ang tao na personal na, wala na masabi yun, nakatwiran. Dapat, we have to go to the topic. Hindi siya lalabas sa topic. Kinukuha niya yung audience Di ba?
Bakit? Sapagkat kung titingnan natin, si Kristo nga yung the end of the law. Sabi nila, nasusunod daw nila yun, meron na nakasunod No? Mali po yun. At tinanong ko kung maliban kay Kristo may nakasunod, meron daw. Di sana hindi na naparito si Jesus Christ. May nakasunod na pala to fulfill the law. Maliwanag naman po nasabi dito sa Hebrews 8:7. For if the first covenant had been faultless, should no place to have been sought for second. Kaya nga may second New Testament second covenant. Kasi walang nakasunod sa Old Testament. Anong sabi rito? Meron ba? Wala. Pero siya sabi, meron, pati sila nakasunod. No? Kita nyo, tinagaano niya yung Sabat, hindi si Kristo tinataas niya. Bakit? Sapagkat sabi sa 13, in that set, the new covenant, He made the first old. So wala na yung old Wala na yung old covenant. Sabing ganon. Si Jesus Christ ang end of the law. Now that which decayed and waxed old already vanished. Inalis na ni Kristo. Kaya nga yung 10 naging dalawa na lang Love the Lord thy God with all their heart. Pagkatapos, love one another. Hindi mo na may memoryahin yun. Ang gusto nyo, minimemorya nyo pa, nakasulat pa rin sa bato Nakasulat na sa puso. Kaya nga dito, ayaw nyo matanggap ni si Kristo talaga ang Sabat. Alamin ko raw, Matthew 11:28. Sinabi ko na nga, na si Kristo siyang giver ng Sabat. Come to me, all of you, rebel laden, and I'll give you rest. Siya lang ang makapagbibigay ng rest. Hindi yung araw. Hindi yung number. Person ang makapagbibigay, kaya siya yung Sabat. Kaya nga rito, makita natin na yung work ni Jesus Christ, sabi nga ganon, ay nagbibigay siyang peace. We have been released through sin. Aba, wala kang kapahinga kung nasa kasalanan ka. Si Jesus Christ lang ang nagbibigay ng kapahingahan. Jesus Christ, sabi nga ganon, nagbibigay ng redemption sa atin, forgiveness of sin, salvation, libre, justification, sanctification, new life, new heart, new mind, new destiny. Siya lang yun. Kaya siya ang tunay na rest natin. Nakakiling tayo kay Kristo. Nakahilig tayo kay Kristo. Siya yung kapayapaan natin. Siya yung rest natin. Kapag nakahilig tayo sa Kanya, may tunay tayong kapayapaan. Kaya siya yung true Sabbath ng mga Christian. We're already free, no longer in the bondage of sin, no longer in the bondage of the law. Kaya nga, Sabbath is the rest for sin. Jesus is our resurrection. Siya yung resurrected life natin. Kaya siya yung Sabbath natin. Ayaw niya matanggap. Matthew 11:28, tinatanggap naman niya, spiritual rest si Jesus Christ. Hahanapin niya pa na hindi siya ang Sabbath, andun na yung diwa. Kaya lang, inaayawan niya yung diwa. Ang gusto niya talaga palabasin yung Sabat, Saturday yon, 7th day yon. Hindi talaga yung diwa. Hindi niya matanggap na si Kristo talaga ang kanyang Sabat. Gawin mo si Kristo Sabat mo, makakapagpahinga ka. Sa kasalanan mo, makakapagpahinga ka. Magkakaroon ka payapaan ng puso kapag si Kristo ang Sabat mo. Pero diyan sa sinabi mong Sabat, wala kang kapahingahan diyan. Walang kapahingahan yung Hudyo. Kaya nga tinanggal yan. A new Sabbath ang binigay niya. There's another Sabbath na binibigay niya. At ito yung Sabbath na binibigay niya, hindi lang doon sa physical, spiritual. Kaya habang andyan ka sa batas mo, habang andyan ka sa 7th day mo, sa Sabbath mong yan, wala kang kapayapaan. Di mo nakita si maraming salamat. Maraming salamat, Pastor, sa iyong 5 minuto. Of course, hindi na natin patagalin kung meron pang sasabihin si Brother Russia, then bago natin ibigay yung tigi-1 minuto, proceed na. Okay, so hindi natin patagalin. Itong 1 minuto, ito'y pagpapasalamat. Kung meron kayong mga Bible studies, meron kayong outreach, kung meron kayong gustong sasabihin para marinig po ng atin pong mga listener viewers ang inyo pong mga ginagawa. So of course, unahin ko po yung affirmative. 1 minute para sa iyo, Pastor Rosendo. Nakalimutan ko kay Fernando, salamat sa pagpapaalala mo sa lahat ng mga listener po natin. Yung momentum kasi naroon lagi At pakinggan niyo po namin meron pa ba tayo sa sa 8, ibang topic naman ating pag-uusapan about pagkain naman. Okay. So salamat Brother Russia, Brother Shem at sa lahat po ng narito.
Raymart, si Totoy, si Buel, si Simplicio. Yan, no? Salamat sa inyo lahat at yung Time. ating dokumento. Okay, so Thank you, Lord. reset the time. Bago ko ibigay ang 1 minuto, pakisuyo po yung naka-open na mic at naririnig po yung mga kumakalabog, marirecord po. Okay? Brother Camacho, 1 minute, start. Okay, maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos sapagkat natapos ito ng mapayapa, ano ho. At ganun din ang Debaters Convention Group sa napagandang programang ganito. Ano, then sa atin pong moderator kay kapatid na hello. Ayan. Okay, salamat sa ating moderator na talagang matyaga na magitan sa atin. Ano ho? Sa atin pong kapatid na Russia. Ayan, salamat po. Kay Pastor Rosendo, thank you sa inyong pagiging magunoo at pagiging mabait sa akin na pakipag-usap. At sa lahat ng mga nasa platform, kapatid na Ernie, kapatid na Noel, Simplicio, Raymar, kay Totoy, Umbrel, yan. So maraming salamat sa inyo. Ganon din po dyan sa comment section. Maraming salamat po ninyo. Antabayanan po ninyo yung susunod po na magdi-debate ngayon. Salamat po ng marami. Okay, dyan po nagtatapos ang atin pong debate at magandang gabi sa lahat at sa Diyos ang kapurihan at naranasan po natin, pinadama po ng Panginoon sa atin yung espiritu ng kapayapaan na sa kabila ng lahat na magkaiba-iba man ang atin pong tindig, ang kapayapaan po ang umiiral po sa ating kalagitnaan at yan po ay pagpapala ng Amen. Diyos sa atin sa gabi pong ito. Russia, bago Amen. ikaw na ay magtatapos sa atin pong dyan sa record naman. Okay, so antabayanan nyo pagkatapos nito, magla-live kami ulit. Meron na namang debate na magaganap. So napaka-sipag din ng ating mga debater na kahit 11 PM hanggang umaga na talagang gusto nilang ano ba sa Tagalog yung mga tarungan? Yung gusto nilang mapahayag yung kanilang faith. So pasensya na. At yun, Mga tuwiran. mga tuwiran yan, pasensya na. Gusto talaga nila yung mga tuwiran, no? So next debate na tayo. So at antabayanan nyo mamaya. Okay, so this is Admin Russia ng Debaters Convention Live. We're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. I was found as a beggar